Pumayag si Princess na umalis kayo at lumipat sa Bicol? Pag naibenta namin yung bahay, aalis na agad kami ni Princess. Hindi mo kayang takasan ng katotohanan. Hindi titigil lang si Divina hanggat hindi niya nahahanap ang anak niya. At naawa naman ako sa inaanak ko dahil hanggang ngayon pinagkakait mo pa rin ang katotohanan. Leonard, kung si Divina lang magiging nanay ni Princess, mas mabuti pa ilayo ko na lang siya. Wala akong tiwala sa babae na yan eh. Pero di ba sabi mo maayos na yung buhay mo, Divina? Hindi lang naman pera ang basehan para maging mabuti kang ina eh. Ibang aspetong kulang siya. Tapobre. Sungit. Baka maling asal pa ang matutunan ni Princess pag napunta siya kay Divina eh. Mas mabuti nang sa akin lumaki si Princess at hanggang sa tumanda. Siguradong mas magiging mabuti pang buhay niya. Huwag kang pakampante, Dado. Kapag inaalis mo o inilalayo ang isang bagay, gumagawa ang tadhana ng paraan para ipaglapit ito. At kapag nangyari yan, wala ka na magagawa. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Eh, lalo kang hindi kakampihan ni Xavier niyan. I did it to set them up, okay? Kasi naghihinala na silang lahat eh. Especially si Justin at si Princess, na may kasabot ako sa fake kidnapping scheme. Hindi ka ba pwedeng mag-chill na lang? Wala naman silang alam kung hindi ka magsasalita. Kaya lumayo ka na sa kanila. Why do I feel like you're not interested? Pinahiya ako ni Princess, oh. Dami lang ako pinoproblema ngayon. Sa bagay. Bakit ka nga ba magiging concerned sa pinagdadaanan ko ngayon? Eh, masaya ka naman eh. Kasi nagkakasira na si Mommy Charlene at si Daddy, di ba? Hindi mo ba ako narinig? Sinabi ko madami akong pinoproblema. Pero papaalala ko lang sa'yo na hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to para sa ating dalawa. Magbe-benefit ka din dito. Well, let me just remind you then. Na kapag nalaman ng lahat na ikaw yung kasabot ko sa fake kidnapping scheme natin, hindi ka lang masisira kay Grandma, pati na rin kay Daddy. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Divina. Fine. I'll get out of here. I just hope na maging successful ka sa pang-aahas mo kay Daddy. Hello? Ako yung anak ko. Hindi ba dapat nagpapabango ka rin sa akin? Reality check, Libby. Hindi ka anak ni Raymond. At pinapaalala ko lang sa'yo, ginagawa ko ang lahat ng to para ma-secure ang residency natin sa mga Cristobal. At itaga mo sa utak mo, Libby. Nagsakripisyo din ako ng sobra-sobra para sa'yo. Ipinamigay kita kahit mahirap para magkaroon ka ng magandang buhay. Arnold, dalhin mo siya sa school. Mag-aral ka. Doon ka mag-focus. Hindi yung kinukulit ako. Malis ka na! Nagpasalon? Nagpaganda ako para kay Raymond. Pero parang masisira pa yata ni Libby. Talagang tinetesting niya ang patience ko. Malamang no, mana lang sa'yo. Anak mo talaga si Libby. Pero at least, secured ka. Alam mong nandyan yung anak mo. Eh, ang anak ni Charlene, mukhang nawawala. Anong nawawala? Galing yan sa kakilala ko sa loob ng department. Nandyan, lahat ng listahan ng mga batang sinurrender nung buwan na iniwan mo sa correctional si baby girl. Walang baby girl na nakalista dyan na tinurn over galing sa correctional O kahit sa Bagong Bayan City Jail. kung saan sunod na nagtrabaho si Dado Pascual. Pina-check ko rin yung buong taon. Wala ding record ng baby girl na sinurrender galing sa correctional. So, ang sinasabi mo sa walang tinurn over na baby girl sa social welfare at nagsisinungaling sa akin si Dado? Nasaan na kayang anak ni Charlene?
Thank you, Kuya Arnold. Bago yung kotse ng parents mo. Hindi kayo mami yan. Ano po? Basta. Oh my gosh, don't tell me. Siguro sa kasabot mo yan, no? Sino ba yan? Bakit hindi mo sinasabi? If I tell you, I'll have to kill you. Ibi. Sa totoo nga. Totoong may tumutulong sa'yo sa kidnapping scheme niya. If you really want to be honest with me, pwede mo ba sabihin sa akin kung sino yun?